Meron tayo itong mga katanungan about DepEd ranking, especially dito sa ating PDS. Kasi ngayon, meron ng new format yung PDS natin. Dati kasi, merong format ng PDS na nilalagyan ninyo ng inyong information at ipapasa, ipapanotaryo. Ngayon naman, may bago na naman tayong format ng PDS. At ito yung new format ngayong 2025. Ayan, ilalagay ko yung link sa baba, sa description box, or di kaya naman sa comment section kung saan ninyo makukuha itong updated na PDS 2025. Next question is, kailangan ba notarize ang PDS before submitting? Yes! Kinakailangan na nakakanotaryo ka before ka mag-submit ng iyong PDS, everyone. And, of course, dapat kung ano yung mga requirements or mga documents na ina-attach mo sa iyong folder ay dapat na ilagay mo yan dyan sa iyong PDS. Ayan. So, dapat na ilagay mo experience, mga mga training, dapat nakalagay dyan, naka-record dyan sa iyong PDS before ka magpanotaryo at before ka mag-submit na iyong PDS or yung documents. And by the way, everyone, sa pinaka dulo or last page, yung nakalagay dyan na right thumb, we have the passport size ID picture. Ayan. So, dapat mayroon kayong passport size na ID picture na latest at ipapascale mo yan dyan sa last page. And of course, everyone, meron din mga katanungan dyan na kung IP ka ba, PWD or single mom. So, dapat kung yes, i-check mo yan kasi pwedeng makatulong sa'yo yan para maka-in ka sa DepEd. Ayan, everyone, sana nakatulong sa yung video na ito. And kung nakatulong sa iyo, please subscribe sa ating YouTube channel at meron pa tayong mga ibang mga videos na ating i-discuss about DepEd ranking. Thank you so much, everyone. And by the way, this information is depende sa inyong division.